Mabuhay Philippines! Xin chào Vietnam! 5 impressions or first impressions sa Miss Cosmo 2024. So handa na ba kayong malaman? As a background, Miss Cosmo is an international pageant based in Vietnam. So this is a promising pageant, lalong-lalo na sa tingin natin ay medyo organized siya and wala tayong naririnig na mga intriga. For the Philippines naman, we are lucky to have Atisa Manalo as the official representative from the Philippines for the first ever crown of Miss Cosmo 2024. First impression, hindi epal o kaya hindi pa bida-bida yung CEO ng Miss Cosmo 2024 or Miss Cosmo Organization. Kung makikita nyo at mapapansin nyo, hindi siya gaano ka-visible sa mga media, yung sa media, mass media o kaya social media. Hindi siya masyadong pumapapel. So, hindi nagkakaroon ng distraction sa mga fans whenever they want updates sa mga kaganapan ng Miss Cosmo. Unlike sa mga iba na talagang make sure na meron yung exposure ng CEO, ito, very low-key lang ang kanyang eksena. Kaya, mas na-appreciate natin kung gaano nila pinapahalagahan yung mga exposure ng candidates na sumasali sa Miss Cosmo. Pangalawa, walang toxic vibes. Ang maganda dito sa Miss Cosmo, hindi sila nag-i-spread ng negativity o kaya toxicity, especially sa mga owners o kaya yung mga important people sa Miss Cosmo. Unlike sa mga ibang beauty pageant organizations na before and after the pageant, nagpaparinigan. Tapos, nilalait ang isang country, minamalit ang isang country, or pinagtitripan yung mga pageant fans or even pageant vloggers in order to generate attention. Ito, as in, low-key lang. Mas gusto nila kasi yung chill-chill lang na vibe na gusto nila mas positive kaysa nag-i-spread ng negativity o kaya toxic vibes, especially sa social media. Third one is non-aggressive voting system. Dito, mapapansin natin na hindi sila desperado sa votes. Mas gusto nila yung quality over yung parang pinipilit nila yung mga fans na mag-vote in order to siguro generate attention o kaya mas maganda yung hatak nila sa social media. So makikita natin present yung voting, however, hindi siya namimilit sa mga pageant fans. Parang kumbaga yung panlilimos, 'di ba? Kapag pinipilit ka, hindi ka na nagiging comfortable, yung mga ganon. Ito, kung gusto mo, it's fine, well and good. Pero kapag ayaw mo, it's okay din para sa kanila. Kasi hindi naman yun ang basis para mapalago ang Miss Cosmo, di ba? Yung pang-apat naman is organized siya. Napansin natin na kahit na may mga konting aberya, they want to make sure na lahat ng mga activities, yung mga events, may plano yan. Planado lahat. Pinagmimitingan, pinag-organizan, kung merong mga entities, parties na hindi nag-fulfill ng kanilang responsibility, merong side B, merong side C, yung mga reserves para to occupy yung mga parties na sanay magpo-fulfill ng responsibilities nila. So meron silang funds, meron silang manpower, meron silang labor, meron silang equipment, meron silang venue, meron silang sponsor. So kompleto rekado, very systemic yung kanilang pamamalakad sa Miss Cosmo, especially kasi first ever Miss Cosmo event ngayon internationally. Kaya kailangan talaga nila magbigay ng magandang impression. At ang fifth impression naman natin is walang masyadong drama. So pansin nyo, walang umuusbong ng mga kadramahan, especially sa social media. Hindi masyadong nagrarant yung mga candidates. Although, sana walang mag-rant, no? Sana walang eksenadorang mga candidates na mag-voice out sa kanilang disappointment. And I believe pinano talaga ng Miss Cosmo na magkaroon ng damage control team na kung saan kapag meron sila na-observe na candidates na nagkakaroon ng issue of hindi sila comfortable, mga ganon, or problema, inaayos agad nila. So, may naalala ako na pagdating naman sa stage na mukhang nagkaroon ng aberya dun sa plinanong fashion show na medyo bumaha. So, nagawa nila ng paraan. And gayon, naging successful yung isa sa mga fashion event ng Miss Cosmo. Parang ganun yung atake nila. And
I love what they do, especially kapag minimize talaga nila yung kung anumang mga eksena. Kasi kapag merong toxicity, nagkakaroon ng negative impression sa the whole Cosmo organization. Since I am a pageant fan and content creator ng mga pageants, and I'm from the Philippines, syempre, obviously, si Atisa Manalo ang aabangan natin. And another major siguro na i-observe natin or titignan natin ay yung mga preliminary competition and especially the finals night. Kaya after this, maglalabas-labas na lang tayo ng mga pre-arrival favorites sa mga kalahok ng Miss Cosmo 2024. And I do hope Philippines will have a very high chance na mag-place o kaya corona. Pero I am not expecting, hindi ako nag-over-expect kasi kapag super nag-expect ka, masasaktan ka lang kapag hindi naging yun yung outcome ng ine-expect mo. Di ba? For example, na-jinx yung ine-expect mong candidate na gusto mong manalo. So yes, full support but do not over-expect. So yun lang po guys. Ga-update na lang ako siguro bukas if ever man na may biglang event. Okay? So thank you guys for watching. Follow me na lang and see you again next time. Mwah!